At kung meron kang anting-anting from Micah Tanpoco, meron din ako. From Nicole Raman. Ano to? Nandito mo nakadikit. Band-aid. Band-aid dyan? Nemo. Pero pansinin nyo si Mega, magiging uneasy ho siya ngayong araw kasi siya po'y nata de coco. Kaya pag bigla ho siyang nawala sa huling bahagi ng newscast, alam niyo na. Pag nakaganto na ako. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-16 ng Enero taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Tawa ka dyan. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Hindi ako natawa. Ano na ako nasagap. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Padma. Siyempre, mabango yun. Sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Dahil alam namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman, si Meg Siozon. At ito po, mamaya pa na. Home court segment tayo with Miss Micah Tanpoco. At nanonood siya ngayon. Nanonood siya? Excited nga siya mapanood. Hi, Micah! Hello! Micah, ako din daw. Mamaya susuot ko yung kwintas mo para makita mo. Okay? Kasi may mic. Bang! Yan yung paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Pinoy Grandmaster Wesley So. Muling nagkasya sa draw sa 4th round ng 76 Tata Steel Chess Championship sa Amsterdam, Netherlands. Pinoy Boxer of the Decade, Manny Pacquiao. Malabong pagbigyan ang kahilingan ni Floyd Mayweather Jr. na ilaglag niya si top-rank head honcho Bob Arum. Barangay Ginebra, San Miguel high-flying forward Japet Aguilar. Nangunguna sa labanan para sa PBA Philippine Cup Best Player Award. Two-time defending champion Miami Heat. Dumanas ng first ever 3-game losing skid sa kasalukuyang season ng NBA. At 3-time defending champion Novak Djokovic. Pasok na sa 3rd round ng Australian Tennis Open. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa chess, buhay pa ang title bid ni Pinoy Grandmaster Wesley So sa category ng 76 Tata Steel Chess Championship sa Amsterdam, the Netherlands. Ito'y matapos na mapanatili niya ang unbeaten start sa unang 4 na rounds ng torneo. May report si Miss Keisha Halili. Sa ikatlong sunod na pagkakataon, muling nauwi sa draw ang laban ni top Pinoy Grandmaster Wesley So sa 76 Tata Steel Chess Tournament sa Amsterdam, Netherlands. Gamit ang disadvantageous black pieces, nagpa siya ang 20-year-old Bacoor Cavite wood pusher na makipaghati ng puntos kay Dutch Grandmaster Anish Giri sa 4th round, matapos ang 57th move ng Queen's Pawn game. 2 pawns, isang knight at isang black bishop ang natirang pyesa kay So nang matapos ang laban, habang 3 pawns, isang knight at isang white bishop naman ang hawak ni Giri. Sa ngayon ay kapwa nakakalikom na sina So at Giri ng tig-2.5 puntos at kasalo nila sa ikalawang pwesto sa standings sina fellow Grandmasters Pentala Hari Krishna ng India at Sergey Karjakin ng Russia. Ang grupo ni So ay napag-iiwanan lamang ng kalahating puntos ni solo leader Levon Aronian ng Armenia na tumatayong top seed sa torneo. Sa isang panayam, inamin ni So na talagang mabigat ang laban sa Dutch Chess Fest, kaya naman rin siya sa kanyang performance sa unang 4 na rounds ng torneo. Tournament is much longer, so I have to pace myself and conserve energy for the rest of the games. And I like playing in white, and today was especially exciting because playing here in the museum in Amsterdam is just special for me. Ang 5th round opponent ni So ay si Israeli Grandmaster Boris Gelfand. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Ganda to. Sa boxing, tiwala si Cebu-based boxing promoter Rex Waki Salud na kayang papirmahin ng Team Pacquiao ng kontrata si Floyd Mayweather Jr. Ito'y sa kabila ng masalimuot na relasyon ng undefeated American sa promoter ni Pacquiao na si top-ranked Big Boss Bob Arum. Narito ang report ni Cristabel De Leon. Walang nakikitang problema si Team Pacquiao Elder Rex Waki Salud sakaling muling gumulong ang negosasyon sa pagitan ng company na Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr.
Ito ay kahit pa hinihiling ni Mayweather kay Pacquiao na ilaglag si top-ranked Big Boss Bob Arum para matuloy ang kanilang salpukan. It doesn't matter kasi nowhere to go na si Mayweather. Wala na siya pang laban eh. Sino yung laban niya? Hindi mabintang sa pay-per-view. Wala na siya nowhere to go. Si Manny may kalaban pa siya, wala na siya kalaban. Paano niya yan? Paano paglaban niya? Yun, ganun lang yan kasi may baraha pa din sila. Pero sa tingin ko kung wala rin sila mapuntahan, alagang kanalaban yun. Naniniwala rin si Salud na sa tamang approach at pakikipag-usap ay magagawang papirmahin ng kontrata ng Team Pacquiao si Mayweather. Iginiit rin ng Cebu-based boxing promoter na mahalaga ang papel ni Arum sa buhay ni Pacquiao, partikular na sa pakikipag-deal sa mga laban. Si Manny kailangan si Arum eh. Wala, sino mag-asikaso ni Manny? Halimbawa, wala na mag-asikaso kay Manny kung halimbawa out sa kay Arum sa mga laban niya. Sa ngayon ay umiikot na lamang kina Timothy Bradley at Ruslan Pavodnikov ang pinagpipili ang kalaban para sa April 13 playdate ni Pacquiao sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa boxing. Sinimulan na po ni IBF Light Flyweight Champion John Riel Casamero ang pagpapapawis sa Omega Boxing Gym sa Cebu para sa kanyang 4th title defense. Yung makatapat ng 23-year-old Ormoc City Pride ang mandatory challenger na si Mauricio Puente ng Colombia. At ang kanilang title clash ay posibleng idaos dito sa Maynila sa Marso 29. Maaga pong sumalang sa ensayo ang Team Casimero dahil batid nila na peligrosong kalaban ng 24-year-old Colombian rival. Pero naniniwala sila na may bentahe sila sa laban dahil sa taglay na bilis at lakas ng suntok ng kanilang prize fighter. Akit ng ring si Casimero, bitbit ang professional record na 19 wins, 11 by knockouts at 2 losses. Habang si Fuentes naman ay may ipinagmamalaking 16 victories, 10 via stoppages at 2 talo. Lipat tayo sa professional basketball. Rain or Shine Elasto Painters at Sunmig Coffee Mixers. Kapwa umani ng importanteng panalo sa papatapos sa elimination phase ng PBA Philippine Cup. Unang naungusa ng Rain or Shine ang Meralco Bolts tungo sa pag-occupy sa solo second spot sa standings. Bago formal na nakakuha ng pwesto sa playoffs ang Sunmig Coffee sa pamamagitan ng pagdomina sa sister team na Petron Blaze Boosters. Para sa detalye, narito ang report ni Ariel Manyare ng Polytechnic University of the Philippines. Nakiisa ang Rain or Shine Elasto Painters sa humahabang listahan ng mga teams na nagpalasap ng heartbreak sa Meralco Bolts. Sa kanilang mainitang engkwentro kagabi, naging makulit sa pagdikit ang Meralco sa halos kabuuan ng laro. Hindi pumayag ang B-Boys na makalayo sa kanila ang Elasto Painters na maituturing na hottest team ngayon sa liga. At sa akmang aangkinin na ng Rain or Shine ang panalo, na-split ni Paul Lee ang kanyang charity shot sa final 11 seconds ng laro. Na nagbigay daan para humirit ng timeout ang Meralco. At sa isang catch-and-shoot play na idinisenyo ni Coach Ryan Gregorio para kay Gary David, nagawang ibaon ng streak shooting guard ang game-tying 3-pointer, 8.6 seconds remaining. Dito ay agad na gumawa ng plays si Coach Yang Giao para sa Rain or Shine, pero nagmintis ang step-back 3-pointer ni Paul Lee. At sa final 7/10 of a second, nagdisenyo ng kakaibang play si Giao para kay J.R. Kiniyahan na pumukol naman ng buzzer-beating 3-pointer. Ang final score, 89-86, pabor sa Elasto Painters. We're just taking this momentum, although to where it's going to take us. We are on a 6-game winning streak. Somehow there's some pressure there, knowing that you're on a streak. Say ito lagi, Trey. Pina-practice nyo yan. Pina-practice nyo. Ito ang ika-6 na dikit na panalo ng Rain or Shine na nagpalakas sa kanilang tsansa na makapagsubi ng twice-to-beat incentives sa quarterfinals ng PBA Philippine Cup. Samantala, sa sumunod na laro, nakasiguro naman ang pwesto sa playoffs ang Sunmig Coffee Mixers matapos natambakan nila ang sister team na Petron Blaze Boosters, 112-93.
Para sa PTV Sports, Arian Malyare, Polytechnic University of the Philippines. Samantala, naagaw na po ni Barangay Ginebra San Miguel forward Japeth Aguilar mula kay Petron Blaze Booster Center Junmar Fajardo ang top post ng statistical points race sa PBA Philippine Cup. Ito'y sa bisa ng kanyang impresibong performance sa mga nakalipas sa laro ng Ginebra sa kanila sa ibabaw ng team standings. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Bagamat na sa ibabaw ng statistical points race, hindi pa rin nagpapakakumpiyansa ang ama ni Barangay Ginebra San Miguel high-flying forward Japeth Aguilar. Ayon kay former PBA center Peter Aguilar, wala siyang ibang hangad kundi ang madala ng kanyang anak sa kampyonato ang Ginebra. Siyempre dating team ko, tapos andyan siya. Siyempre, alam ko naman na ang mga Ginebra fans, ganun sumuporta. Hindi rin naitago ng nakakatandang Aguilar ang katuwaan sa ipinapakitang consistent game ng kanyang anak. Sa katunayan, sa kasulukuyang komprehensya ay nag-average ang 6'9" Ginebra slotman ng 19.7 points, 9.3 rebounds, 3.9 blocks at 1.7 assists per game. Proud ako sa kanya, bro. Nakikita ko na yung niya yung mga kinikilos niya kung gano'n lang pinapakita niya palagi, di ba? Sa ngayon ay nananalangin ang mga magulang ni Aguilar na sana'y malayo siya sa injury para na rin sa ikaliligaya ng milyong-milyong kabarangay. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, patuloy pa rin ang hulaan ng mga fans kung saan maglalaro si Man Mountain Ahasi Taulava sa susunod na komperensya ng liga. Ito ay dahil bago ma-acquire ng Air 21 Express ang 6'10" slotman, ay nagpahayag siya ng kagustuhang maglaro para sa Barangay Ginebra San Miguel. May report si Ednel Bidiones ng Polytechnic University of the Philippines. Habang papalapit ang trade deadline, hindi naman magkamayaw ang mga observers at fans sa paghihintay sa maaaring maging kaganapan sa career ni Veteran Center Ahasi Taulava. Sa huling asignadura ng Air 21 Express sa PBA Philippine Cup sa linggo, ay matatapos na ang gentleman's agreement sa pagitan ng Perth Lina franchise at ng Meralco Bulls. Kaya't maging si Taulava ay nakaantabay sa kahihinatnan ng kanyang pangarap na makapaglaro at magretiro sa piling ng Barangay Ginebra San Miguel. I don't know. That's what I'm waiting for. Yeah, I don't know what's going on. Yeah, no, I have no control of my destination. I'm happy at Air 20. As long as Boss Lito's happy with me, I'm more than happy to stay. Pero para kay player agent Cheryl Reyes, mas malamang na manatili pa rin sa Air 21 si Taulava dahil inaayos na umano niya ang contract renewal ng old Phil Tangan slotman sa team. Oo. Yes, sinabi ko na yan last year. Not far into impossible. Nandiyan siya mag-retire. Bagamat masasabing nasa twilight na ng kanyang karir, isa pa rin si Taulava sa maituturing na reliable at toughest big man sa PBA sa kanyang average na 13 points, 14 rebounds at 2 assists ngayong season. Para sa PTV Sports, Ednel Bidiones, Polytechnic University of the Philippines. What's up, LC? He's watching. Sa tennis, nasa kanilang poder pa rin po si tennis teen sensation AJ Lim. Ito po ang binigyan diin ni Tennis Academy of the Philippines Foundation President Romeo Haloshos kasunod ng pagkalat ng ulat na tumiwalag na di umano sa kanila ang 14-year-old smasher. May report si Miss Ira Requinta ng Partido State University. Pinasinungalingan ni Tennis Academy of the Philippines Foundation President Romeo Haloshos ang ulat na kumalas na di umano sa kanila si top Pinoy junior netter AJ Lim. Ang 14-year-old Makati-based smasher ay malapit nang pumasok sa top 100 ng ATP Juniors World Rankings at very consistent siya sa pagtala ng mga makasaysayang upset wins laban sa mga higher-rated rankings. Sa katunayan, dati nang tinawag ni Haloshos si Lim na future Grand Slam champion ng Pilipinas. Sakit, bago na siya tumating. Oo. Hindi ko bitawan yan. Magandang future yan. Hindi na mag-gastos ko. Hindi pwedeng punin iba. Hindi bayaran ng mga gastos ko. Laki ng tinahan. Umaasa rin si Haloshos na mananatili ang mapagpakumbabang ugali ni Lim, gayon na rin ang dedikasyon niya sa kanyang karir. The father, the parents of that father, hindi tali. Kaya sila maganda ang pamilya yun.
one of a kind in the Philippines. Si Lim ay isa sa mga nadiskubre, hinubog at matagal nang pinondohan ni Alushos dahil sa paniniwalang siya ang magiging Manny Pacquiao ng Philippine tennis balang araw. Para sa PTV Sports, Ira Anthea Riquinta, Partido State University. Patrombon? Samantala, hindi naman bababa sa 1,000 enthusiasts at observers ang inaasahang dadalo sa Marine Lifestyle Expo sa CCP Complex sa Pasay City sa susunod na buwan. Inorganisa ng Legworks. Kabilang sa mga itatampok sa 4-day seafair ay ang ilang water sports event tulad ng Dragon Boat at ipapakita rin sa publiko ang iba't ibang produkto at serbisyo ng mga yate sa bansa at magkakaroon din ng air at ground activities tulad ng fireworks display, fashion show at cocktail parties. Inaasahang magsasama-sama ang mga miyembro ng boating, marine at iba pang water sports industries sa February 20 to 23 event. Hindi ba hinahanap ng mga fans ang first game ng PBA? Maraming naghahanap, pero siguro nasanay na. Nasanay na ba? May kukwento ko sa iyo tungkol na. Yung yung coverage plan. Talaga naka-ready lang para sa playoffs. Kasi pag playoffs, 1 game a day na lang. 1 game a day. So in preparation yun. Ating dalawa lang Pag playoffs kasi, yung PBA, mas marami nanonood. Pag playoffs? Oo, mas marami hindi pumapasok. Hindi ba nanonood din pag elimination? Kaya yung ngayong conference, pinaghandaan lang playoffs. Atin lang. O yan yung nagsabi na sa aking kuliglig. Next portion natin. Ito, ang tagal ko nang hinihintay ito. Alam ko. Alam mo ba lahat ng mga tao natin kanina sa production, nakaabang. Sports production, nung nire-ready na yung tape, nanonood lahat na gano'n. Talagang punong-puno yung likod ni Tito Art kanina. Dati si Tito Art lang, solo sa paligid niya. Pero kanina, punong-puno. Bakit kaya? Abangan Home Court. Kasama si Miss Maika Tanpoco at Nicole Ramos. Currently the only female tennis player in the Philippines to have 1 ranking point in the International Tennis Federation Women's Tennis Association singles category. Recently ranked number 160 in the World ITF Junior Division, also ranked number 1 in the 18 and under girls division in the Philippines for 3 consecutive years since 2010. And now, she is the number 5 in the Philippines women's singles category since she joined just a year ago. She's also a scholar of the Tennis Academy Foundation of the Philippines, who is this 18-year-old Filipina tennis sensation who has been making waves locally and internationally. Let's get to know her. Let's visit the crib of Maika Tanpoco. Hi, Maika. Hi, I'm Maika Tanpoco. Come in my house. Okay, let's go. Hey guys, so I just want to show you my living room. This is pretty much my dining table. Tapos this is where we eat. Obviously, it's like little ones because I'm just here with my parents. There's just 4 of us. So this is where I chill with my friends and hang out pag after training when I'm really tired, it's so comfy to just sit there. Then I'm just watching, and obviously my tennis is my favorite thing to watch, and I'm so happy kapag my tennis is on, like Australian Open at the moment, so it's really fun, yeah. And then as well as me as an athlete, I really need to eat a lot, so this is what I eat pretty much, And my mom's little coffee machine, she loves her coffee. Yeah. Do you ever get tempted to eat junk food? Oh yes, a lot. Kaya nga, which is why I have this digestive which has milk chocolate. So yun na yung parang chocolate ko. So yeah. This trophy right here is my very special trophy kasi yan yung first that's my first ever trophy when I was 7 years old. Wow. And that's 10 and under. That's in Tarlac pa lang. And it's really memorable for me. Tapos, this one is a club where I started training talaga. And sabi nila, taba-taba mo, hindi ka mananalo, you won't make it. Ganon. And then I showed them yung champion ako, 18 and 16. Wow. So, yun. Yeah. Nila ako na-discover actually. I played this tournament and then they were sponsoring players that I beat
such as Marian Cappadocia and Marinel Rudas. I played them, and they were, nung time na yon, they were already 500 sa world for juniors, and I was like just 1,000 in starting. And then, so practically I was the underdog, and then I got to win, their championship, 18 and unders in Baguio and in Meralco, Manila. So it's really nice. Come here, guys. I'm gonna show you a little secret where I chill when my parents are getting mad at me. Here. So this place is where I chill and just relax, especially at night. The view is phenomenal. You could see the whole area of Manila, Makati. Tapos actually, it's fantastic kasi may tennis court sa baba. Oh, yeah. So even if I'm chilling, tennis court is still there. And then pool is at the bottom, and you can smell food. It's so yummy. And you can just say, yeah, this is the life. So you have a very lovely home here. How long have you been living here? We've been staying here for 1.5 years now. We actually just moved here because of my tennis, and I'm so lucky and blessed na dito kami nagstay. So good. Yeah, it's really nice, and the amenities are good for you because for your training. Exactly. The environment is it's so excluded and quiet, so it's really perfect for me when I train and when I rest after my long days hard of work at the courts. Yeah. And what is a typical day for you? Well, for me, I would wake up, eat my breakfast, and then I would go to the gym. And then after that, have my lunch, and then I go play tennis, and that would be till 6. And then back, I just want to lay down in my bed and just relax, and that's it. Eat dinner and then fall asleep, and same routine all over again. She's really protective, and like I love her because she like every time I'm sad. See, she makes me so happy. And yeah, she's adorable. She's not usually like this. She's usually calm. So yeah, you can go now. This is my little room, and we did this little thing so then when it's at night, it's relaxed, but we can turn the lights on. Okay, so let me show you around, because these things, I made them by hand. These little cubes, and stuck those using my hands as well. And yeah, it's little creativity I made. And these are just some photos of my sister. I love that idea, it's cute. This is my sister's work, actually. This is my sister's work. So this is just some photos, and then I have a little frame there. I want to know, because we all know you as a great tennis player. How would you describe yourself? Who are you, Maika? I'm a goober, quirky girl, I must say. I'm loud. I like to have fun. I'm really moody at times. At times I'm just quiet. Sometimes I'm really like grouchy. Sometimes I'm just happy. I guess emotions just flow on and on because of I have to be serious all the time. So after the course, I'm just like, yeah, I'm just laid back and just relax. Yeah. So guys, this time I just want to show you my equipment and what I use when I play tennis. I'm not specifically sponsored by Nike, but at the moment that's all I use. There. These are my favorite pair because I love pink. And now I can show you my rackets. I'm actually sponsored by Head here in Philippines. Thank you, Miss Liza. Here are my rackets. They're Extreme MP, and if I'm not mistaken, I believe Gasquet uses them. I broke this one actually, so I need to get that changed. So now let's go to the gym where I do my gyms in the morning, apart from tennis extra work. Let's go.
guys, let me introduce you to my fitness trainer that supervises me and what my coach Manny Texan give me to do in the morning. So okay, let's meet him. Here's Joel from Rocca. Hi. Should I be as big as him? Guys, what do you think? So I could be like Serena Williams. Hi, so at this point we're at the pool where I do my laps around the gym, and then also when sometimes I just want to relax and enjoy the scenery and be calm, this is where I go and just chill. It's a very nice pool. Yeah. Talking about success, what is the secret to your success as a tennis player? You need the solid support you need. You need a group that would always be there for you. Because as a person, sometimes nahihinaan ka ng loob. And then you need those solid people around you to keep reminding you every day, oh, this is why you're doing this. This is why you're here, is because you're so good at it. And we've worked so hard, we've invested so much. And every time you hear those things, the next day you wake up and you're like, yeah, I'm doing this again, this is all for you guys. And when you see the Filipinos cheering on for you, it's just such an amazing feeling, knowing you can't buy respect, you have to earn respect, which is, I've always, that is my power, is the respect I give to the Filipinos. It all started with a dream. As a toddler, Maika Danprova took a liking for tennis, watching Steffi Graf and Monica Seles. And from age 5 up to today, she has been hooked to the sport and collecting medals and trophies. Maika has the makings of being our very own Maria Sharapova. She's one hardworking and talented and coming tennis star. Home Court continues to featuring athletes, sports, personalities, their dreams, and their passions, and their homes. This is Nicole Ramos for Home Court. Bye! At magbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome, Mishi! Mishi, welcome back! Tagal mo nawala. Pero kailangan na ulit natin palang tape ng mga kakalkalin. For what's in. Tsaka mga bagong attack dun sa what's in segment mo, di ba? Pero have you been watching it or may mga nakakapanood ba? Yes, I've been receiving texts na yung mga fans, they've been watching it. And also hindi naman. Mga talaga, mga basketball fans. And they've also been requesting other players that they want to see the backs of. So, ganun. So may mga list ka na dyan ng mga Meron. May hit list ka na. Sino ba ang proud favorite? Well, I've got tweets about James Yap. Siyempre sila Kagiwa. So we're gonna be visiting, I guess, the different practices of the different teams. Yes. Okay. So invite na natin sila, Mishi and Meg, na magpadala ng messages sa atin. Okay, go Mishi. You can send us at facebook.com/PTV4sports, twitter.com/PTV4sports, and email us at ptvsports@mail.ptv.ph. Kung gusto na naman, via text, just type in radio space SR space name space message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile. 350 naman pag ikaw ay Smart, Talk and Text, and Sun user. Okay. Si Maika Tanpo ko nag-text sa akin, oh my God! OMG! Ang galing nyo! OMG! Dahil ganun. So ganda! Okay. Actually, hinihingi nga po ng spin.ph yung copy nun eh. I-feature din si Maika. That's good. Susunod yung i-feature namin yung bahay ni Meg. Dapat bahay mo muna, okay? Basta tayo, speaking of which, Meg, si Pau Paus, sabi niya, ang ganda ni Maika at ang sexy. Hi, Mishi. Favorite daw niya yung home court favorite. Episode. Favorite home court episode daw niya. Thank you sa'yo, Pau Paus. Tapos si Kim Gerald Cortez. Sabi niya, Poging Idol. So, that's you. I think so. Okay. BGSM, babalik na ba BGK sa pagbalik ng SMB? Pabatian akong si Kaiser Nash. Thank you po. Okay. Okay. Ang bait ni Mishi, talagang in-emphasize yung pogi. Siyempre, kasi pag ako yan, pogi.
Pogi! Oo nga, ano? Yung Hinebra sa ngayon, wala pa ho tayong latest yan, ano? Pero we'll try to ask. Okay? Kasi yung kung tatanggalin na raw ba yung San Miguel. Pero yung Hinebra, San Miguel naman kasi talaga yun eh. Di ba? Hindi, pero hindi ba it will cause confusion? Redundant eh. No? So, malamang, it's part of the plans already. Ito may nagtatanong sa atin, si Dudong. Si Dudong, ito, magandang tanong ito. Si Mark po kaya, okay lang sa kanya na umuupo sa final minutes? Sabi ni Dudong. Mark Kagiwa? Kung okay kasi lang. Hindi na siya nag-i-start, hindi na rin siya naglalaro sa endgame. Kumbaga parang he's just one of the role players. Maybe he's like frustrated, like naalala mo yung in-interview natin si Ali Peak. Ganun din yung na-feel niya. So tingin mo? Ikaw, Meg, tingin mo? Tingin ko, it depends kung team player naman siya and willing siya to make those sacrifices para sa ikakaganda ng kanilang performance. And kita naman, nasa top standing sila ngayon. Pero sa Spin.ph, no, nung start ng conference, tinanong na rin siya eh. Parang ang sabi niya is, I'm happy as long as we're winning. Sabi niya na gano'n. I don't have to play there. And besides, no, si Mark, parang ano na rin yan eh. Parang nire-ready na rin to be a coach. Coach. Kasi he knows how to motivate his teammates. He knows how to attack yung kalaban. He can see the weakness. So, para sila, Team Duncan at saka si Parker, di ba? Si Manu din. Jason Kidd, nag-coach na agad, di ba? Anyway, si Lance Kiga lang. Okay. Excuse me po. Excuse me po ulit. Gandang Nicole at Meg at Poging Snow at Dennis. Okay. Ano po ang chance ng nasa Alaska na makapasok sa playoffs at makapaglaro po si The Beast, si Abueva, di ba? Lalaro si The Beast bukas against Barako Bull. Pag tinalo po sila ng Barako, goodbye na. Pag nanalo po sila, pwede ho sila bang ng playoffs pagka nagtatalo yung iba pang mga nasa baba. Okay? May chance kaya? Yan. May chance kaya sila. Yun, depende sa magiging performance nila against Barako. Kasi Barako yung po pwede maging maging matador eh. Yan yung po pwedeng maging tagahusga sa kanila. Di ba? Ano tawag doon sa English? Ano? Kaya mo yan? Grim Reaper, di ba? Okay. Alam mo yan? He has to kill it. Okay. Si Jomel Batan Garcia. Good PM, Papa Snow. May chance ba na si Vernon VMAC Macklin ang maging import ng BGSM next conference? May balita po kayo kay VMAC. At pabati naman sa aking anak na si Jaden Clark Garcia. Salamat. Oo nga. So, about import. Okay. Teka muna ha. Nalito ako, hindi pala bukas yung Salamat sa iyo, William C. Partner. Ang Alaska Barako sa Sunday ito. Ang games bukas, first game ay, what are the games tomorrow? Teka lang ha, huwag mong pakita direct ha. Wait lang. Patay okay, Boss Willie. Nakita mo yan, okay. Siyempre, iganto mo, diba? Ayan. Ito na. Ano ba ito? Teka lang ha, direct ha. Ayan. Ang games bukas ay Barangay Ginebra versus Global Port, Batang Pier. Tapos San Mig Coffee Mixers versus X. Tama ba? Ay, sabi ko direct, wag mo ipakita. Ay, ikaw talaga, Ice. Hindi kasi yan yung official page eh. Ulitin natin, teka lang. Dito tayo sa pba.ph kasi baka mali yun eh. No? Okay? May tinitingnan lang kasi ko kanina. Ayan, Ginebra versus Global Port ang game. San Mig versus Talking Dicks. So, tama. Yan ang game sa tama. Okay. At Smart Araneta. Nakakonfuse tayo. Ikaw ngayon. Okay, si Lyrene Garin, game. Sure na ba Poging Snow ang Ginebra sa top place? Ganda ni Meg talaga. Okay, thank you. Ang Ginebra, sure na yan. Malabo na yan ng rain or shine yan. Kasi ang pwesto nila ngayon, ito, pwedeng ipakita ni Direk ito. 10-2. 10-2 sila. Yes, 10-3 ang rain or shine. Pero may dalawang laro pa eh. Pwede pa. May chance pa. May chance pa. Hindi. Pwede. Kung dalawang sunod na talo, matatanggal sila. Actually, pero number 2 pa rin sila. Top 2 pa din. Yung rain or shine, kailangan lang nila manalo over Air 21. Pero impressive nga ang rain or shine ngayon. Di ba nag-game and high sila ng 6 straight wins, which is first sa franchise nila. Oo nga. Okay. So yung rain or shine po is 10-3. If they win against Air 21, that's gonna be 11-3. Kung nagtayo sila na, na 11-3, number 1 pa rin ang Ginebra kasi tinalo ng Ginebra yung rain or shine eh, di ba? So kung dalawang sunod yung Ginebra, magiging number 2 lang sila. Okay? So may 2 games pa yung Ginebra, they're only 10-2. Okay, basa pa tayo ng mga may racket na isno. Mamaya papakita natin. Basa tayo ng mga text tayo, ha? Sa text, si Roy
Mausis, tama ka ng tawa, ng Dasma Cavite. Good PM, walang ginagawang hakbang ang PBA para ng chapsuy ang sked ng laro. Oh. Hindi kasi naghahabol. Naghahabol pa rin kasi tayo eh. Kasi may Sabado ngayon, next time. Naghahabol, tandaan nyo, naghahabol po yung PBA kasi yung schedule ho nila na distort. Di ba nung nag-cancel tayo ng 3 months? Yes. Dun sa FIBA Asia Championship, nung nagpahiram tayo ng player. So, naghahabol. So, yung schedule, kunyari, ganito ho yung schedule. O, ayan. Yan yung smooth na schedule, di ba? Dati may. So, ilagay mo dito yung cellphone mo. Yung Mishi, yan. Lagay mo yung cellphone mo dyan, Mishi. Ayan. So, ayan yung schedule dati ng PBA. Ganyan, dire-diretso, di ba? Okay. Yan nangyari. Nagkaroon ng butas dito. Crooked dito sa gitna. So, dahil nagpaano tayo sa ano. So, yung dito, na supposedly yung 3 ulit dito, nagulo yun. Di ba? Nag-gets mo ako? Yes. So, nag-adjust sila. Gumapang yung schedule. Kaya naghahabol. At baka lalo pa yan magulo kasi sa FIBA 2014. Oo, yun pa. Tsaka ang isa pa nga dyan, nakakaawa nga din yung mga taga-PBA. Kasi isipin mo, may Sabado-Linggo sila. Required silang pumasok sa opisina ng Monday to Friday. So normally, wala na silang break, di ba? Even the players actually, nakausap ko si Ryan, sabi niya after this conference, I think... Nakausap mo si Ryan? High-tech! Paano nangyari yun? Sabi niya, after this conference, I think 5 days lang yung break nila. So, and then they're gonna go right into the next conference kasi wala nang time. So, gagawin nilang tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy nga halos eh. So, parang 5 day tennis yan eh. Talagang bugbugan. Paano yung mga imports nila? So, ngayon pa lang. Ngayon, may mga nagkukuha na. Alaska, meron na. Si Rob Dozier. Alamin na natin yan one of these days. Okay. Si Edna, pa-update naman po sa NBA. Sabi ni Edna. Ayun, nag-update tayo kanina. Tapos silipin namin ni Meg Ho yung mga standings. Ito, marami nagtatanong sa atin ito lagi. Of course, Indiana Pacers. Indiana Pacers ka ba? Hindi. San Antonio. Ayun ang ano mo? Yun ang team mo? Yung San Antonio. So, ibigay na lang siguro namin sa inyo yung team standings, no? Pero alam mo ba nagkaroon ng trade dyan, Ano? Between Boston Celtics, Golden State, at Miami Heat. Oh, ganon. Okay. Kasi pagpasok ni Rajon Rondo. Oo nga, kasi sa lumaro no? Okay, so basahin natin na sa Eastern Conference. Ito tayo, Indiana with 30-7. And then ang number 2 natin is? Miami Heat, 27-11. Number 3 is? Atlanta with 20-18. And then number 4 Toronto, is? 19-18. Number 5? Washington with 18-19. Number 6 is? Chicago Bulls, 18-19. At ang pampito po is Detroit with 16-22. Pangwalo po ang Brooklyn Nets, 15-22. So, bato namin sinasabi na hanggang 8. Bato tinatatakan ng 8. Kung matatapos po kasi yung season ngayon, yun lang yung papasok sa playoffs. Okay. Doon naman tayo sa Western Conference. Namamayagpag po ang San Antonio Spurs, 31-8. And then, Portland Trail Blazers, 29-9. Ano yung kausapin? Oklahoma City? 28-10. Ayan, kayo na lang sa stat, sa record. So, LA Clippers, 27-13. Okay. Houston, 26-14. Ayan, pinakita namin from the website. 6 Golden State, 25-15. 7 Phoenix, 22-16. 8 of course, Dallas Mavericks, 23-17. Okay, so ayan sinagot namin sa inyo. Binuksan namin yung website na nakaharap ho kayo sa TV. Okay, basa pa tayo. Lipat na ulit ako sa text. Si Lito Benedicto. Good PM sa inyong 3. May chance Baba na gamitin ng PBA ang Phil Arena dito sa Bulacan. Taga Bukawi po kasi kami at very accessible sa akin. Oo naman. That's that big That's the big dome, big built, dun sa may bago lumiko na ganun, pag pupunta ka ng norte. Lagi natin na-feature yan. Malamang gamitin yan. Pwede. Malamang gamitin po yan kasi open yan sa mga concert, no? Hindi ko na alam kung papapasukin si Lady Gaga dyan. Kasi amihari po yan Iglesia ni Cristo. Oo. Okay, so 55,000 seater po yun, Nakaupo. 55,000 na tao. Pwede ka na mag-concert doon. Mag-ready ka na. Pwede. Tayong tatlo. Ikaw na nga rin. Malamang doon yung mga finals, all-stars. Malamang ang unang event na gawin niya ng PBA, malamang tansya ko all-stars. Although dito pala gaganapin ngayon sa Maynila yung all-stars. Anyway, si Jello. Okay. Here. Good day po, gwapong Sir Snow, beautiful Mishi at Meg. Kailan po ang start ng Shakey's V-League? Bago ko sagutin yung V-League, si Leo Abinido, nanonood sa atin, nasa ospital. Uy, naka-confine si Joy. Pabati na lang kami, Joy at mga anak ko, sila JL, Isha at Sedi. Salamat. Wala na yung Sedi's grill mo niyan. Break ka muna niyan ngayon, partner, no? So, yung Shakey's V-League po, ang opening nito ay pa ho ni Ma'am Meg, no? Yun ang opening.
Wala eh. Watch out for the opening pala. Ito, tawagan natin si... Oo, wala pang announcement. Ba't ba natawagan ko Wenta, Lito Maglonso? No, Malonzo ang kailangan kong kontakin. No, teka lang ha. So, ulitin natin yung schedule ng Shakey's V-League. So far, wala pa. Oo. Teka lang ha. Dinadahil ko si Sherwin Malonzo. Ay, hindi, alam ko na. Ang kukontakin ko na lang, si Boss... Sino yun? What? Sino? Ano? Yung kukontakin ko. Sige, teka lang, may utang ako sa iyo habang iniisip ko kung sino yung kukontakin ko. Pagka ako kasi marami ng ilaw, mas maraming tanong, di ba? Marami kayong nanonood ngayon. Nawawala tayo sa utak natin eh. Tito Art, tulungan mo ako. Sino yung kinukontak ko doon? Wala na ba si Art sa taas? Moying. Ayun. Moying! Okay, saglit lang ha. Sir Moying. Teka, ito na. Pinadahil ko na si Sir Moying ha. Magtatanong to, sino to? Ganun. Kasi ang ginagamit ko yung bago ko ng SIM eh. Teka lang ha. Sino natin kung yan nga? Sir Moying, sumagot. Pero habang nagdadahil ako kay Sir Moying, sige, basa pa kayo. Okay. Ito na, saglit. Sir Moying, si Snow ito. Si Snow, ito na number ko. Si Snow to, boss. Ito na number ko. Burahin mo na yung isa ha. Okay. Boss, nasa TV ako, tanong ko lang kung kailan yung opening ng V-League. May tinataguan siya eh. V-League. Sa V-League. Kailan magbubukas yung V-League? Ay, ito po sa i-air kita, papasok ito sa air, saglit lang. Ito na po si Sir Moying Martilino. Sir Moying, kailan po opening ng V-League? Nakaset tayo mag-open sa March 23. March 23. Okay. So, ilang teams po ito, boss? We're expecting the participation of 12 teams, 8 sa Metro Manila at 4 sa probinsya. Dumami ha. Lumago, ano? Dahil meron tayong participation ng Mindanao. Wow! For the first time, no? Yung Lasal po ba babalik? Yung Lasal po babalik? Hindi ko alam. Si Ricky yung Metro Manila, si Ricky ang makakaalam nun eh. Ang inaasikaso ko, provincial. Si Ricky Palu po, ano? Opo. So, kailan nun niyo ipa-finalize yung mga teams? Nag-aantay lang kami ng mga sagot. Ako, ang Mindanao sumagot na. Ang Cebu sumagot na rin, Southwestern. Western, yung sa Western Visayas. Okay. Sige po. So, kailan yung deadline ninyo para sa sa finalization ng lineup? Well, kinukulit namin sila. Okay, salamat po. Ako rin, pasensya ka na, boss. Kinukulit ka rin namin lagi. Ano po? Thank you so much, boss. So, March 23. Salamat po. Si Boss Moying Martilino. So, ayan ha. March 23, 12 teams ang sasali. 4 from the provinces. May isa ng taga Mindanao. Okay. Vince Bryan. Idol Snow, dami mong chicks talaga. Matanong ko lang po kung Alpha Male. True kung may trade daw kay Abueva. Ayan, si Mick sasagot. Hindi yan totoo. Bakit? Kasi sabi nga nila... Ito, pakita mo ito, direct. Ayan, pagka nagbasa ko kayo ng spin.ph, Sir Dodo, minsan naglolo ko yung natin, di ba? Okay, anyway, so ayan. So, hindi totoo. Sabi nga nila, they're not giving up on kay Abueva. Sino sumulat yan? Snow Badua. Anong tingin mo kay Snow pag susulat? Siya? Siguro gwapo to. Wait lang, take note. Siguro gwapo to. Siguro. Nakakontra ka? Sabi ni Mishi, siguro gwapo to. Kilala ka naman ni Mishi. Di bali. Yung contract mo, di bali. Monthly lang yung contract nito. Okay, si Mike Rosaigo. Ayan, Mike Rosaigo, ang sabi niya... Ang sabi? Sabi niya, good PM mga idol. Ask ko lang kung may bulsa ba yung skirt ng mga tennis player kasi hindi nahuhulog yung tennis ball. Oo, meron. Yung iba may bulsa, yung iba wala eh. Sige, alam ko na gagawin natin. Tawagan natin si Micah, di ba? Kakwentuhan natin si Micah. Sige. At 6:05, tanungin natin kung may bulsa. O may bulsa lang silang likha sa balat, di ba? Micah, tanggalin mo muna yung sound ng TV mo ha. Siya napasak. Yun ang maganda rito, nag-i-smart call tayo eh. At saka ang bilis. Ang bilis yung signal mo ngayon. Micah? Hello. Yan. Are you still watching us? Who is that handsome guy in the middle? Okay. Tanong ko na, direct to the point. Micah, yung bang mga skirt ninyo, may mga yan? May mga bulsa? May nagtatanong eh. Hello? Si Snow ito. Yes, meron siyang sa baba, pinapasok yung spandex. Dahan lang. Okay, ano? Pinapasok yung ball sa spandex kasi
short siya, tapos matigas. It's tight. Pero walang bulsa yun. O yung iba meron? Meron siya. Yung iba? Yung iba parang sa cycling short lang. Hindi kasi skirt eh. Short siya na mukhang skirt lang. Okay. Pero yung iba, ito na parang diretso na. Yung iba may bulsa, yung iba wala. Maika. Tama. Ha? Tama? Tama? Yung iba meron, yung iba wala. Pero sino mas maganda, ikaw o si Serena Williams? Si Serena Williams. Okay. Good answer. Thank you so much, Maika. Take care. Salamat. Okay. So, nasagot natin ha. Okay. So, yung iba rin meron, yung iba spandex. Tama, naka-cycling kasi iba parang cycling short. Okay, si Jason Rubio. Sabi niya, gandang Nicole at Meg at Michelle. Ask ko lang if magkapareho po ang BGSM at PBB. Magkaka-playoffs. Ganda ni Meg at Michelle. Sagutin nyo. Hindi ako dinamay eh. Hindi, joke lang. Magkapareho ang BGSM at PBB. Ay, malabo na humabol yung Petron. Apat daw yung talon nila eh. Oo. At saka number 3 sila sa standings ngayon eh. So, kailangan masurpass pa nila ang rain or shine. Yung rain or shine kasi tsaka parehong parehong hanggang 3 lang ang pwedeng italo. Diba? Si Kuya Ambet, pabati raw si Aldrin, Mucha, Princess at tsaka Kay. Watching Pinap. Tapos si Ma'am Sofia Yu ng rain or shine, nanonood din. Salamat. Tsaka si Sir Mon Nunez. Sabi ng students ko kanina, pinapanood nila ang program nyo sa Cavite. Wow. Salamat. Salamat. Papanoorin nyo rin yung news at chicks, ha? Si Sir Mon Puno niya sang boss dyan. Si Miguel Tang, salamat sa'yo. Okay? Ano yan, Mishi? May ihahabol kang bati. Oy, napindot pa wala. Okay, game? Ano po, bati na? Or bati ka lang, sige. Tapos babasa kami ng isa pa. Sige. I'd like to greet my mom, my brother John Paul, my stepdad, si Manang Sabay, si Ate Imelda, si Pompey. Actually, alam mo, abot tayo ng summer. Hindi lang, pati international. So, yes, international. So I have some relatives watching. Si Janice for my new haircut. Sila Ryan, of course, yung mom niya, which she's in actually Cebu for the Sinulog. Tita Elsa, Tita Tessie, Ate Bebot, Mike Panilio of Street Couture, and Doc Jean Angka of Ichimura. And good luck po sa exam po, and see you later. Yung bati mo ng 2 linggo na wala ka, sinulit mo ngayon. Okay. Basa tayo ng text naman, Meg. Alam ko si Meg kasi diretso to. Pagka sinabi niyang basa yan. Randy Malana, basa, Meg. Ganda ni Meg, nakakawala ng stress. Ilang years po contact Juan Riveros. Napansin ko po, puro gwapo, maganda host ang PTV. Di ba? Requirements po ba yan? Diyan? Sabi ni Direk kasi nangalingan daw yung gwapo. Oy, sobra. Si Direk na yun. Tama, dahil sa mabait siya sa akin, tatawagan ko si Don. Direk, pwede 1 minute lang. Isang tanong lang kay Don. Kung ilan pa yung contract niya sa Alaska. Tingnan natin. Naku, hindi ko pa pala siya natatawagan ng bago kong number. Sige, habang dinadahil natin si Don, nanonood to araw-araw eh. Baga wala siyang simba o kaya wala siyang gym. Si Emerson Ancahas, sabi niya, Sir Snow, ano po magiging name ng BGSM kung magiging SMB ulit ang Petron? Magiging Gin Kings ba sila ulit? Okay. So, about... Yan, nasagot na ho namin kanina yan. Depende ho yan sa management. Aalamin pa ho natin in the coming days. Samantala, magpaalam na po tayo, Mishi, sponsor mo. Take 2. Nagpaalam na ako. Thank you ka na. Ikaw na, Meg. Thank you to Mr. Amis Tumang na Amazing Playground, St. Luke's Medical Center, Green Days Grace Pharmacy, Dr. MJ Tarzan Institute, My Jewelry Box, at saka, of course, Frank and Marcel Graphics. Ayan, Sir Rudy Yu, Watches, salamat. Ever Belena. Baraka Bulano Chicona, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D, thank you. Axel 316, Ninong Renato Lira ng Rally Tours and Sabal. Salamat din sa Francis M. Clothing Company para po sa One Love shirt na suot ko ngayon. Mr. Willie Velasquez and Itoy Villahin, thank you. At sa lahat pa ng mga sponsors natin, thank you sa Globe. At sa pangalan niyo ulit? Invite natin. Pangalan niyo ulit? Yun na yun. Nakalimutan ka pangalan. Angela. Antabayanan po niyo sa 6. Kasama si Catherine San Gabriel, Attorney Marcus Torres at Ralph Obina. Sports tayo. Ako po ang Nicole Show Badua. Michelle Gavagan. Meg Siozon.